Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong isiniwalat ng alleged drug lord na si Kerwin Espinosa na ngayon po ay na-dismiss ang kaso niya. Hindi po natin alam pero naging resource person po siya doon po sa Quadcom hearing, the 8th Quadcom hearing na ginanap po noong Friday sa ating bansa. Ang tagal po niyan, umabot ng 13 hours. No? Biruin nyo, naka-recess ang House of Representatives pero nagtatrabaho sila not like the Senate, yung ilang mga komite. No? Ang swerte. Ang swerte natin at least worth yung binabayad yung taxes. Pero sa mga didilis, this is just a political attack. Okay? At the same time, yung sinasabi nilang di umanong lover daw ng Pangulong Duterte ninyo na si former PCSO General Manager and former PNP Chief Officer Colonel Garma ay may malaki pong isiniwalat. Mukhang pinatunayan niya na po yung sinasabi ng Lieutenant Colonel Espinido ang bayaran sa pagpatay nung panahon ni Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere and live stream. Special shout out to all OFWs, sa mga men and women in uniform, sa mga frontliners, sa mga guro, kay Elora, kay Tita Aurora, kay Suset, Mio, Maritel, Ate Maite, kay Ate Beth M, kay Hattori, Carclea, at Doc Desi, at sa iba pa po, no? Sa bayan ng Palawan, Zambales, Norte, Visayas, at sa Mindanao, except sa Davao City. Okay? So, shout out po lahat sa inyo, and may God bless us all. So, dalawang article lang po tayo meron ngayon, pero juicy po itong mga to, no? Itong nangyari po ito lahat sa Quadcom. Unahin muna natin itong resource person na alleged drug lord at na-dismiss naman daw po ang kaso, no? Na yung gustong sapakin ni Bato sa muka. Pero ito namang si Kerwin ulit ay meron pong pakiusap sa dati ninyong Pangulo. Ayan na. Sa politiko po, mga kababayan, Kerwin Espinosa urge Rody Duterte, huwag ka magpasulsul. Ayun, huwag ka daw magpasulsul. Oy, Digong, huwag kang magpasulsul. Kerwin Espinosa urged former President Duterte not to readily believe the information provided by people surrounding him. Patay na. During Friday's hearing on the House of Representatives Quad Committee, Espinosa was asked by Batangas Representative Jerbil, si Representative Luis Tro, if he have anything to say to Duterte. Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig ninyo po sa inyong paligid. Ayun, kasi baka nga naman may mga sulsul, may mga nakialam sa black book ni Duterte ng kanyang drug war. May mga gusto lang, galit siguro to doon, dinagdag. Galit kay Kapitan, dinagdag. Galit kay Mayor, dinagdag. Oh, ganon. Ha? Espinosa's father, Alvera Leite Mayor Orlando Espinosa, was killed after he was included in the Duterte's war on drug list. Ano nangyari dyan? Sino ang pumatay dyan? Sino nag-utos iitegi yan? Diba? I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumatakbo ka na, Mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa'yo. Ayun ang sabi ni Kerwin Espinosa. Ito po, mga kababayan, ang paano dito, mahirap paniwalaan si Kerwin. Yan ang sasabihin ng mga Duterte minions. Kasi nga, alleged drug lord Nahuli siya sa Abu Dhabi. Ha? Mahirap paniwalaan, sasabi nila ang mga sinasabi ni Kerwin kasi hindi naman malinis yan . Diba? May bahid ng dumi yan, sabi ni Bato. Mag-ingat kayo dyan. Kumbaga, ang gagawin lang ni Kerwin ngayon is damay-damay na. Gaganti siya kasi yung tatay niya ay pinatay sa bilangguan. Nahirap po yun. Ngayon, kayo po mga kababayan, ano sa palagay ninyo yung sinasabi dito ni Kerwin Espinosa?
Huwag kang magpasulsul. Diba? At the same time, ito ay demolition job. Lalong-lalo na dito sa mga PNP, sa PDP na latakbong mga senator. Si Go, si Bato, at si Duterte tatakbong mayor ng Davao City. Ang tanong dyan, ayan ba makaka-apekto yan sa kandidatura ni Digong? Probably hindi. Kasi ang karamihan ng mga Davao City ay bulag na bulag kay Duterte. Mas gusto pa nila yung ginagawa ni Duterte na yung magpatumba ng tao, mga kababayan. O, tingnan niyo to. Isingit lang natin ito sa Manila Bulletin. Yung balita ng October 5th article nila. Duterte warns criminal in Davao City. Live or face stern consequences. Yan. Ito ang gusto ng mga taga Davao City kay Duterte. Umalis daw ang mga kriminal or ano yung stern consequences? Anong gagawin ni Duterte? Alam nyo na. Baka kayo po ay tutumba. Ito yan, no? Hindi maiiwasang mag-isip na talagang may EJK na ang dami-dami nung panahon ni Duterte. Kasi sa mismong bibig siya nahuhuli. Tama, mali. Ito, former President Duterte has issued a stark warning to criminals, particularly those involved in illegal drugs. O diba? Relatable. To leave this city immediately or face stern consequences. O, ayun lang. Mostly illegal activities. Paano pag yung illegal drugs pala? Paano pag hindi na illegal drugs? He warned those involved in illicit activities to stay away from this city, especially if he becomes the mayor again, as he will not allow anything that will destroy his hometown. Find another place. The Philippines is vast. There's Cebu or Manila. Tingnan nyo. Imbis na hulihin niya, halata Pinaaalis niya Diba? Ba't hindi mo hulihin? Kasuhan mo. Ibilanggo ninyo. Hindi pinaaalis niya So, ibig sabihin, whether you live or you leave the world. Leave my place or leave the world. You go to your father. Ganon Do not come to Davao City because if I become the mayor, you will face serious consequences. So, alam nyo na, wag daw po kayong pupunta doon, sabi niya. Kasi, ilalagay niya kayo sa the green grass of home. Ito pa. The former chief executive said he warned criminals before when he was mayor. He added that people did not believe him and claimed extrajudicial killings when all he meant was for Davao to thrive on his own people living peacefully. Okay lang yung living peacefully, pero anong ginawa mo nung sinabi mong face stern consequences? When I say do not come here, it is because I do not want drugs or kidnapping or any other illegal activities on my turf. Let Davao City bloom on its own. The people here have no problems. I grew up in this city, so do not F with me. Maniwala kayo dyan, mga kababayan. Ilan ang rape victim dyan? Ilan ang mga crimes dyan, di ba? Paano? Pinipix nila Mga fixer sila sa logbook. Di ba natagpuan nga ni Torre? Duterte said he even contact human rights organization and asked them to remove those involved in dishonesty from this city, emphasizing that he does not want children to face the consequences of suffer from these people, nor his city to be ruined by drugs. Here in Davao, we work so that our children can study with the hope that when we grow old and eventually pass away, the next generation of Davaoenos will take over. I will never allow Davao City to be taken care of by irresponsible people. That will never happen. Sige, sigurado ka? Irresponsible people? Maniwala kami sa inyo. Dinodoktor nyo nga yung inyong mga krimen dyan. Diba? Hindi ka tiwa-tiwala na, Digong. No? Yun na lang natatagpuan sa Quadcom na totoo yung ginagawa mo. Face stern consequences. Ano yun? Bakit mo sila pinaalis? Hulihin. I-rehabilitate, diba? Yun yung kandidato mo, binagsak ka Okay, mga kababayan, ito na. Punta tayo dito sa ABS-CBN. Ito yung isa sa malaking pasabog. Si Garma. Yung sinasabi daw, di umanon
lover ni Digong. Si Ramon Tulfo po ang nagsabi nyo na, tahasan niyang sinabi, jowa ni Digong si Garma. Pero sabi naman ni Garma, hindi naman po eh. Ano pa ang sabi na Ramon Tulfo dati nung nagkasabay sila sa restroom ni Digong? Bakit anuhin mo si Garma? Ang pangit-pangit nun. Ang sabi daw ni Digong, masarap daw anuhin yung naka-uniforme. O tignan nyo si Digong, no? May fetish pa siya. Ano ang sabi niyang ABS-CBN? Garma says Duterte top Davao model on killing drug suspect. Ano yung Davao model? Ayan. Former Police Colonel Royina Garma admitted during the House Quad Committee hearing on Friday that her involvement in the war on drugs began with an early morning phone call from then President Duterte. Throughout the hearings, I answered questions from the committee based on my personal knowledge. However, I did so with great apprehension. Parang nag-hesitate pa siya. As I recognize that my statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family and other close to me. Ayun ang sabi ni Garma sa kanyang binabasang affidavit. Quote, after considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. Patay na. Ito na. Ito na yung malapit kay Digong. Yung sinasabi ni Representative Acop na hindi si Bato ang nakakabulong kay Duterte. Sino? Si Garma. Kasi may direct link siya kay Go. Anytime gusto niyang pumunta kay Bato, kay Digong, makakapunta siya. Kasi nga sabi ni Tulfo, magjowa sila. According to Garma, she received a call from Duterte at 5 a.m. in May 2016. Duterte allegedly asked her to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao, and instructed her to find a police officer who was a member of Iglesia ni Cristo. Naku, nadamay na naman ng iglesia dito. Binabasa ko lang po Garma said Duterte wanted someone capable of implementing the war on drugs on a national scale. Talagang pinaplano na pala ni Digong, no? Kasi naalo na to si Digong 'Di ba? Replicating the Davao model. The Davao model, eto na, involves 3 levels of payments or rewards. Bayaran pala to. First is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Ay, matindi yung una pag nakapatay daw sila ng suspect. Initially, Garma told Duterte that she did not know anyone who fits the qualification as she had not been assigned outside of Davao City. However, she later remembered National Police Commission Commissioner, patay, sabit na si Edelberto Leonardo. Eto na. A member of INC and mentioned his name to Duterte. Ayun. Ito yung dawit sa kay Barayugay, di ba? On the same day, a certain individual named Muking contacted me by phone to request Leonardo's contact details, which I promptly provided. According to Garma, Leonardo was later summoned by Duterte to Davao, where he was tasked with organizing a force similar to the PAOK. Police Master Sergeant Arthur Narsolis, who was implicated in the killing of 3 Chinese national at the Davao Penal and Prison Farm, informed her of this. Leonardo asked Garma to join the task force but she declined. I declined, citing my lack of experience in handling such operation. Ayun na. So, ang pinaka-ginamit para ma-implement yung Davao model sa buong Pilipinas ay si Leonardo? Di ba? Patay. Si National Police Commission Commissioner Leonardo. Ayun na, the war on drugs begin. In her affidavit, Garma mentioned that Leonardo routed a proposal for the task force operation through then presidential aide Senator Bongo. Dawit ka na naman, Bongo. Na-mention na naman ang pangalan mo, ibig sabihin alam mo ito. May alam ang #1 K9 ng Duterte. Sino? Si Bongo. Ayan.
Leonardo also requested her to facilitate a courtesy call with Duterte through Go. Oh, ang galing talaga, no? Garma. Considering this, I thought it prudent to invite my classmate Bakay, Biela, Grijaldo, Tucson, and Dueñas to join the courtesy call. Nagtawag pa siya ng mga partners niya. The members of Class 97 PNPA and Class 96 PNPA were accommodated in separate room. At ito na yon, yung last hearing nila ng 7 Quadcom hearing, yung meeting ng Class 96 and 97. So totoo pala. O ngayon, yung mga nagpasinungaling, yari. At the DPW's office in Panacan, Davao, the president did not enter our room and I was unaware if he visited the room of Class 96. After the courtesy call, Leonardo informed me that the structure of the intended task force would undergo changes. Garma also mentioned in her affidavit that Leonardo was eventually transferred to Manila as chief of the CIDG 11. Ito na. Yung team daw, ito na yung nabuo nilang team. The former cop also claimed that Leonardo told her that Lester Bergamo, Bactat, Serbo, Palma, and Parungo were recalled to be part of the task force. Patay tayo. Si Bactat, Serbo, and Palma were all former police officers stationed at CIDG 11. They were discharged from service on or about a year ago due to an operation that led to the killing of one individual. Na-dismiss pero kinuha ulit? Wow! Talagang alam na. Lester Bergamo is a private citizen, while Peter Parungo was a former detainee. Tatlong mga na-discharge, isang detainee at isang civilian due to charge of rape that has been cleared. Garma also claimed that Bactad, Serbo, Palma, and Parungo were the ones who were tasked to collect and verify information from police officers while Bergamo encoded and compiled the list. Ay! Eto yon, Ito yung grupo na gumawa ng listahan ng mga drug personalities. Patay tayo nito, kayo-kayo pala. No? The compilation is thereafter elevated to Leonardo, who will decide what level the arrest and or killing was and its corresponding rewards. Leonardo, hindi si Bato. Pero sabit pa rin si Bato kay Kerwin. Corresponding reward. Rewards were only given for killings, while for arrest, only the funding of the co-plan and a refund for the expenses was given. Kaya dapat talaga para makakuha ka ng salapingaw, patayin, di ba? I saw how these individuals operated when I will visit the CIDG office in Region 11 to see my friend Lot. Hanapin nyo tong si Bactad, Serbo, Palma, Parungo, saka yung taga-type. Yung reward system, mga kababayan, ang haba nito. Garma also claimed that funds were allocated by the government for all operational expenses related to the drug war. Once the task force became operational, I later learned that all COPLAM funds, refunds for operational expenses, and rewards for agents were processed through the bank accounts of Peter Parungo at Metrobank, BDO, and PS Bank. Ang daming bangko ni Parungo. Concurrently, Lester Bergamo maintained a comprehensive list of drug personalities in the Philippines. In case po na nagkaroon ng operasyon and subsequently nagkaroon ng death on the part of the suspect during the legitimate operation, mayroon din pong corresponding amount po na ibinibigay. That is how it works. Aray ko po, alana. Kabataan Party List Manuel asked Garma about the amount given to police officers for each drug personality killed. May nakuha kasi tayong impormasyon, sabi ni Manuel. Although noong nakaraan ay parang haka-haka lang siya, pero ngayon go hold up tayo ng investigation. Nakakuha tayo ng source na pagdating sa reward system ay kapag ang napatay isang pusher, iyon ang tinatawag na level 1 tapos 50,000 ang reward. So, tinatanong niya kung totoo daw yan. Manuel also mentioned that based on his sources, the drug war had 4 levels of rewards. 50,000 for drug pusher, 100,000 for big time pusher, 300,000 to 500,000 for narco cops or politician, and 1 million for traders, manufacturers, chemists, or financiers.
My amount po, from what I understand, starting from 200,000 to 1 million, but I am not familiar with the bracketing. Ay, totoo pala. Inaffirm ni Garma. Ito pa, matindi. Si Leonardo nagde-decide, nagre-report kay Go. Patay lahat, diniscuss, isiniwalat, nilaglag na po lahat talaga. No? Garma also disclosed that Leonardo had the final authority to decide who will be listed. Kung baga, si Leonardo ang may hawak ng buhay nyo. Yung mga nakalista doon, na sabi ng PIDEA, napanood ko ng konti, na pabago-bago. Nandito sa una, biglang wala sa una, napunta sa pangalawa, wala sa una, pangalawa, napunta sa pangatlo. Kasi ito, si Leonardo, ang nagdi-decide kung sino ang maililista. And the threat level, naku! At siya rin ang nagdi-decide kung sino ang matatanggal sa listahan. Paano kung halimbawa, gustong humuthot ni Leonardo ng pera? Kukontakin niya yung nandun sa pangalan. Oy, Mayor Juan Tamad, nandito ka sa listahan ng drug personalities. O ano gagawin mo? Gusto mo alisin kita dito? I-lifestyle check nyo si Leonardo. Grabe to. Si Leonardo pala talaga. Ha? Walang sinabi pala si Bato, oh. Wala ka pala Bato eh. Tapos daw, i-report niya kay Go lahat nung napatay sa operation. Patay. Leonardo had the final authority to determine who will be included on the drug list, personalities, and to classify their threat levels, as well as the discretion to remove individuals from the list. Furthermore, in 2016, while I was at the CIDG office following up on personal appointments, I overheard Padilla discussing drug activities at the Davao Penal Colony with Leonardo. Padilla specifically identified certain Bucor officers involved in the drug trade, notably mentioning an officer named Ginto, who was subsequently killed along with other Bucor members. Ayun, patay. Ang dami, mga kababayan. Nag-sorry po si Garma sa mga na-EJK victims. Ayan. Nag-apologize siya. Pumunta daw siya dito sa isang pamilya Lopez, no, sa Cebu, nung may nangyaring patayan, no, si Raquel Lopez, the mother of Rabi Lopez, yung napatay dyan sa police operation sa Cebu. Lopez claimed that Garma went to her son's wake and angrily asked why there was only one dead and many had been killed in the area. A statement later Garma denied. Yes, it is true, I am the city director. But all the station commanders were tasked to implement the war on drugs. Mayroon mga station commander in charge. I am very sorry on behalf of my men na nagkamali sa inyo. I am very sorry but I cannot control all of them. Lahat sila trained police officers. Alam nila ang rules of engagement. Alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Instinct yun ng tao. Inaamin ko, may pagkakamali. I am sorry to all victims kung hindi ko naimbestigahan isa-isa ang cases ninyo. Nako. Why? Why it took you so long? 'Di ba? Why it took you so long, mga kababayan? Saan kaya galing yung pera na ipinangre-reward nila? Pinangre-refund sa mga operation. 'Di ba ang sabi ni Espinido, galing sa Pogo, mga small time lottery operations. Grabe, no? Binaboy talaga pala nung administrasyong Duterte ang Pilipinas. Akala ko ba mahalan mo ang kapwa mo Pilipino? Mahal mo ang Pilipinas, Duterte? Bakit pagdating kay Xi Jinping hindi mo kayang ipaglaban ng West Philippine Sea? Bakit ang daming tumumba nung drug war ninyo? Akala ko ba mahal mo ang Pilipino? Nabudol tayo, mga kababayan. Kaya dapat ang DOJ mag-file na ng kaso dito bago pa anumang mangyari kay Digong. Unahan na ninyo, filean nyo na ng kaso, mga kababayan, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi niyan? Ang laki ng isiniwalat ni Garma. Nilaglag niya na si Digong. Wala nang jowa-jowa kasi hindi naman daw sila magjowa. Pati si Bongo, dawit dyan. O, wag nyo pong iboto.
Huwag nyo nang i-re-elect si Bongo at si Bato at yung iba pang mga PDP laban. Wala po silang gagawin kundi protektahan lang nila ang Duterte pag sila po ay naupo. Di po ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.